Magandang gabi po sa ating lahat. Sa ating lahat ng biyaya. Kapayapaan po ng ating Panginoon. Nawa ang bawat isa po sa ating pinag-aarian ng Panginoon ang trono ng ating mga puso. Nais ko lang po magsalita sa may simpaksa. The fruits of the Holy Spirit. Magbabasa sa Galatians chapter 5 verse 22 and 23. But the fruit of the Spirit is love, peace, joy, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. And they that are Christ have crucified the flesh with affections and lust. If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Mga minamahal, nais ko lamang pong ituro sa inyo ang isang katotohanan na lahat tayo na nagsipagtanggap na sa Panginoon pinanahanan ng Espiritu ng Panginoon. At sa lahat ng mga pinanahanan ng Espiritu ng ating Panginoon, yung bunga ng banal na Espiritu, nandyan na. Pero kinakailangan ma-develop muna ito. Kumbaga, yung bunga ng banal na Espiritu na kaamuan, pagpipigil, yung pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinungod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat. Basically, nandyan na. At yan ang katotohanan. Bagamat, hindi basta-basta magsa-surface ang mga yan. Nandyan na ngayon. Pero, magkamisan, ang bunga ng banal na Espiritu na nasa atin nga, hindi nagmamanifest sapagkat natatakpan ng flesh nung ating lumang pagkatao. It's like yung parang nasa coconut shell, nandun na, pero kinakailangan mabiyak yung coconut shell. Ang ibig sabihin nito, katulad nga ng at ipinako na sa krus ng mga nakikristo ang laman na kasama ang mga masamang pita at mga kahalayan nito. Na sinasabi, kinakailangan patayin lang natin. Sinasabi ng salita ng Panginoon, ang ipinako na sa krus. Ang ibig sabihin nito, na ito'y sinaisantabi na hindi na ito binibigyan ng pagkakataon na mag-manifest pa ito sa buhay ng mga taong nagsipagtanggap na sa ating Panginoon. Pero, kung ang pinaiiral natin, ang laman, kahit na nandyan ang banal na Espiritu, kailanman hindi makikita ang bunga ng banal na Espiritu sa atin. Na inulit ko, na datapat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil, laban sa mga bagay ay walang kautusan. Nandyan na po yan. Alam nyo, may mga pagkakataon na, of course, lagi tayong gustong tuksoin ng ating kalaban para hindi mag-manifest yung buhay ng ating Panginoon Hesus Kristo through and by the gifts of the Holy Spirit. Na kinakailangan mag-exert tayo ng effort with much prayer na hingin natin ang tulong ng Panginoon upang ayon sa Kolosya Kabanata 2 at 3 na ating ma-mortify, ma-imbalsa muna to consider as dead yung lumang pagkatao na sinasabi nga ni San Pablo sa Galatians 2:20, for I am crucified with Christ. Ako'y naipako na. Sino yung napako na? Yung lumang pagkatao niya. Yung yung lumang buhay ni Pablo nang tawag pa kasi sa kanya ay Saul. Soul. Gayun din tayo. Hindi naman ng pagkatanggap natin sa Panginoon kagad na kakikitaan tayo ng bunga ng banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu at ang bunga nito ang bunga nito ay ninonurture, inaalagaan. Hindi, katulad sa pagtatanim. Magkami sa magtatanim ka, pero hindi yung binhi ng itinanim mo ang tutubo lamang. Tumutubo din yung damo. At kinakailangan maging maingat tayo
na magkaroon ng discernment na kung ano yung hindi dapat, kung ano yung hindi natin itananim, kung hindi kung ano mang bagay na hindi ayon sa kalooban ng Panginoon, kinakailangan bunutin natin yan sapagkat hindi pwedeng mag-coexist yung maraming damo sa ano ba, nagtanim ka ng palay. Ang sabi nga ng isang kakilala ko na nung makita niya ang itinanim na palay, mas marami yung damo. Hindi niya sinabing tumama ang palay mo. Ang sabi niya, tumama ang damo. Sapagkat mas marami pang damo. At kung hindi ito, dahil sa hindi ito naapuhap o yung hindi ka agad dito nilinis, kaya sabay na kinakailangan sa una pa lamang, habang hindi pa masyadong malalim din ang ugat ng masamang damo, kinakailangan unti-unti natin to. Magig sa buhay ko, may mga times na dinadalaw pa ako ng pagkainis o ng galit, magkano sa may nag-iinit din ang ulo ko. Siyempre tao tayo, wala naman taong pwedeng magsabi na magkano sa hindi na natutokso sa gawa ng laman. Pero kinakailangan mortify the flesh. Every time na galit ako, mag-isip muna ako ng matagal. Pagpepray ko sa Panginoon kung ano ang dapat kong gawin. At lagi nananaig ang kalooban ng Panginoon. Naghahari yung kagustuhan ng Panginoon sa buhay natin. Mga minamahal, ulitin ko, nandiyan na ang banal na spirito. Pero kung magkaminsan nakabalot lamang ito ng shell ng ating lumang pagkabuhay, kinakailangan masira, mahati o mabulok at makonsider ng patay yung outer shell. Di ba sinasabi na unless a corn of wheat falls to the ground and die, it abideth alone, but if it dies, it grows and it bears much fruit. Tulad ng butil ng palay o ng mais, hanggang hawak mo ito, hindi na itatanim sa lupa, hindi ito lalago. At kapag ito'y nasa lupa na, sa kunting dilig, sa tamang pag-aalaga, yung outer shell ng butil, ito'y unti-unting nabubulok, nabibiyak, and then magbubulok, until finally, doon pa lamang lalabas yung germ, ang germination, o yung tunay na punla na dating nakabalot sa aril, o yung tinatawag na balat ng seed sa ginikapraanan, hanggang hindi mamamatay yung lumang pagkatao natin. Kung itong miiral at kung itong pinairal natin, at kung yung layaw, pita, at yung kahalayan ang siya pinaghahari natin, at saka yung kamuntuhan pinaghahari natin sa buhay na ito, kailanman hindi magmamanifest fully yung gifts of the Holy Spirit. Hayaan natin na magmanifest, na mahayag sa buhay natin ang gifts of the Holy Spirit sa pamagitan ng pagsasaysang tabi at pagpapatay natin sa dating pagkatao natin. Ipako natin ito sa krus, at kung magkagayon, mahayag ang buhay ni Kristo sa buhay natin. Magandang gabi po, pagpalantang lahat natin po.